Narito po tayo sa Face-to-Face sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo si Angel. Samantala, narito po ang inirereklamo si Nanay Adelfa. Nanay Adelfa, Angel, Ate Pia, Kuya Alan. Ate, ikaw yung 100% victim dito. Maraming betrayal na nangyayari talaga sa mga relationships. So matututo sila dito. May ibang bagay kasi pag nabasag mo, pwedeng buuin ulit. Pero may iba kasi pag nabasag mo, kahit anong buo mo nun, hindi mo na maibabalik sa dati. Narinig ka namin, Angel, I think you're really sorry. Ngayon, kaharap mo na ang tinuturing mong nanay. Why don't you tell her what you feel talaga? Kasi pinakinggan ko sana mapatawad ka. Pero nung tinanong siya, mahal mo si Angel, para ko siyang anak Made, sana po mapatawad niyo po ako sa ginawa ko. Sana mabalik natin yung dating pagsasama natin. Pasensya na sa pagsira ng tiwala mo sa akin. Pinagsisihan ko po yung lahat. Sana po mapatawad mo po ako. Takot ako na mawala din siya sa akin. Para kasi anak ko na talaga siya at kuya natin. Ilang taon na ho ba kayong magkakilala at ilang taon niyo na siyang tinuring na anak? Tagal-tagal na rin. Unang anak pa lang niya Ilang taon na ba yung unang anak? Mag-11 years na po. Tapos dito sa pangalawa niyang anak, ako na po ang nag-aalaga noon. Bilib po ako sa pagmamahal niyo sa kanya. Dahil lang ibang tao, kakalimutan nila yung tinuring na siyang anak sa sakit ng nangyari sa inyo. Angel, it's a blessing sa'yo na nagkaroon ka ng taong ganyan sa buhay. Opo, sobra po. Kasi yung ginawa mo, ang pinaka-best scenario usually niyan is, okay, sige, tanggap ko yung ano mo, pero huwag na tayo magkita-kita. Nangingibabaw nga sa kanya is yung pagmamahal niya sa'yo tsaka sa anak mo. Opo. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Kahit ganun po yung kasalanan ko sa kanya, mahal na pa rin po ako. Angel, explain ko lang yung difference ng nagsosorry ka pag walang betrayal at yung nagsosorry ka pag may betrayal. So pagka may betrayal o pagtatraidor, bumabalik-balik yon mentally. Yung iba, sige, I'll forgive but I won't forget. The reason I tell you this is because for me, you have to continually assure her na sorry ka and continually assure her na hindi mo na siya ever tatraidorin o ibibetray. Yung tiwala, you have to earn it back. Hindi yung parang sorry, bumalik na. Ikaw kasi, at saka si Ate Delfa, pareho kayong biktima ni Rex. Kasi he took advantage of you nung vulnerable ka, nung iniwan ka ng asawa. May kaibahan lang kasi. Si ate, completely a victim. Wala siyang kasalanan. She's minding her business. She's helping you. Inaalagaan niya yung partner niya, si Rex. Ikaw, hindi ka lang willing victim, nang biktima ka rin. So while much older sa'yo si Rex, umiinom kayo, alam niyang malungkot ka, alam niyang anak-anak ang tingin, yung pala sa kanya, hindi anak-anak ang tingin, meron din palang mali siya. Pero nung pumatol ka, kahit sabihin mo once lang while it's true, na na-victimize ka rin ng isang mas matanda sa'yo na tingin mo tatay, pero he took advantage, di ba? Ang kaibahan, siya, wala siyang kamalay-malay. Ikaw, you have to take responsibility. Na the reality is, kung hindi ka rin pumatol, di sana, ang problema lang ni ate, si Rex lang. Rex, ba't ka ganon? Ba't mo tinuring niya anak yan? Bakit mo ginanon? Pero dahil pumatol ka rin, ganon yung nangyari. So actually, ang complaint mo, sabi mo, may dagdag na kasi yung kwento about you. Gusto mo lang matigil yon. Pero nung in-interview ka na ni Kuya Boy, nakita ko naman, secondary lang sa yung chismis, gusto mo talagang ma-repair yung relationship, no? Gusto lang ikwento, just because may kinakalat ka na totoo, hindi ibig sabihin na hindi defamatory yun, Hindi ibig sabihin na hindi slander or libel yun. Kahit totoo, Kuya Boy, kung malicious, na gusto mo lang siraan yung tao, pwede pa rin libel yon. On the other hand, kung totoo, pero pure yung inyong intention, di ba? Kasi siya may legitimate reason, may legitimate relationship siya. At maaring kaya niya kunikwento to get support, to get advice, or para makarating din sa'yo para itigil mo. Opo. Kailan pa nangyari to? Yung sa inyo ni Rex?
Matagal na po eh. Mag 3 years na rin. 3 years. Pero tignan mo, nung in-interview si ate, Opo. buhay na buhay pa sa kanya yung sinabihan siya ng, walang nangyayari sa amin. Matanda ka kasi, ganyan. Oh. Pero wala namang pagtatakpan si Rex kung hindi ka rin naman pumayag. Siguro, I'll ask Ate Adelfa, no, na, Ate, honestly, ano ba mas gusto mo kay Angel? Layuan ka muna? Or okay naman sa'yo na patunayan niya sa'yo na sorry talaga siya? Yun po, kuya. Yun lang po na, yan, tama na inamin din para naman na mawala na yung sinabi sa akin na gawa-gawa ko lang kasi nagsisilos ako, matanda ka na kasi. Kasi di ba sabi ko, ang bata, iwasan mo, Rex. Di ba sabi ko, ano sabi niya, bata yan? Pinagsilusan mo. Natakot ako doon. Bata pa nga siya, di ba, na nandoon nga sa bahay, di ba? Na baka mamaya sabihin na, nandyan na nga sa'yo, inaano nyo, na di ko na alam. Inabuso niyo pa mag-asawa. Oo, di ko na alam kung anong sasabihin. Tapos ganyan ang ginagawa nyo. Pero ngayon lang niya yan sinabi na may nangyari talaga sa kanila. Oo. Salamat, inamin mo rin. Dito pa. Kasi inaano ako ni Kuya Rex. Sinungaling daw ako. Magawa daw ako ng pinto. Ayusin mo na buhay mo kay Jeep. Mahal ka niya eh. Nandoon naman ako pinatutulong ka na lang po. Matanggapin mo ba ako dun? Ate Pia? When you see situations like this is exactly why we need to raise awareness on the issues confronting women and what society or kaming lawmakers, community can do about it. So in this case, literally, mabaliw-baliw ka na. Naisipin na nakita mo sa sariling mata mo, ramdam mo na may nangyayari, pero binalik pa sa'yo na parang nag-iimbento ka. So feeling mo na babaliw ka na, di ba? Feeling mo na, and that happens to more women than we can imagine. Ito yung issues ng kababaihan na from the legal perspective, meron yan emotional or psychological abuse na pwedeng ipaglaban. Whether mag-asawa kayo, mag-boyfriend kayo, hindi kayo pwedeng itrato ng inyong partner na ganyan. Kasi kung hindi kayo kasal, then wala tayong pinag-uusapan na marital fidelity in that sense na obligation mo sa batas na kayo lang kasi hindi kayo legal na kasal. Pero yung obligasyon ng mag-boyfriend na magkarelasyon, kahit hindi kayo kasal, hindi kayo pwedeng emotionally ina-abuse. And abuse na yung nangyari sa'yo. Nakita mo nang may ganitong relasyon, itinanggi sa'yo, at sinabi pa sa'yo para kang tanga o para kang nag-iimbento na yung parang anak-anakan mo na si Angel, kayang gumawa ng gano'n. Di ikaw ngayon, o nga naman, baka mali naman ako. So, maling-mali yun. And so, kung nandito si Rex at sana mapanood niya to, ikaw ang kakasuhan, Rex, sa ginawa mong ito, no? Sa emotional abuse na binigay sa'yo. But again, the second thing I want to point out is this. Part of empowerment ng kababaihan is to take care of yourself. Sinabi niya na, ayoko na, okay na ako. I admire you for that. Yung iba sasabihin na, hindi, kailangan ibalik sa dati, ayusin. Hindi. Ang mahalaga, hindi ka mabaliw. So, ang mahalaga is ilagay mo yung sarili mo kung saan ka matatahimik. You deserve peace and quiet. Aling Adelfa, she looks like a strong woman, no? Tatrabaho ka, di ba? Ano po ako ate, nag-iikot po ako ng punda sa buong Kamenilaan. Iikot ka Nagtitinda na? po ako ng punda. O sige, bibili kami sa inyo. Si Alan, kailangan niya ng maraming punda. Hindi ka na mag-iikot. Kami na bibili. Ate, just on that point, pwede tayong padala ng tao sa kanya. Maturuan kayo magbenta online. Sige po. Baka yung dati mong mga talaga ako. suki. Ngayon kasi tapos padideliver mo na lang. Ngayon, sa nakikita ko, mukha naman pinapatawad mo si Angel at masaya kang may anak ka ulit. Then ikaw, Angel, alagaan mo ang nanay mo. At ilagay mo siya sa tahimik. Napakabuti ng puso niya. Napakalaki ng puso niya na kaya niyang talikuran yung nagawa mong kasalanan sa kanya dahil ganyan ng mga ina. Yung maling nangyari, mali. Wag na wag niya ulit maramdaman na parang siya pa pala nagkulang doon.
Every woman here in a relationship deserves, at the very least, respect. Kung hindi kayo nirerespeto ng partner nyo, karapatan yung iwanan siya. Wala kayong obligasyon na magpakatiis, na mabaliw kayo sa ganong klaseng relationship. I'm not saying mag-give up kayo sa relationship. Hindi yon. Pero you work on a relationship na may foundation ng trust and respect. Si Angel po ay nagpunta dito sa Cayetano in Action dahil gusto niyang magreklamo doon nga sa mga sinasabi. Pero alam mo, Angel, alam kong gumagawa ka lamang ng excuse para magkita kayo ni mading mo. Gusto ko rin po siyang makausap. Yung ginawa mo lamang paraan ang Cayetano in Action para kayo magkita. Opo. At maraming salamat. Thank you din Dahil po. yun ang iyong intensyon mula umpisa. Ang mensahe ko lang sa inyong dalawa, kailangan klaro kay Rex ang boundaries. May asawa na ako, dyan ka. Opo. At dapat panindigan mo yun. Opo. Nanay, ako naman, panindigan po ninyo yan. Kahit anong mangyari, dahil hindi na ho kayo nire-respeto, ang tawag ho ng mga bagets ngayon yan, ginaslight na ho kayo. Pinapaniwala siya na siyang may kasalanan. Pinapaniwala siya na nag-iimbento siya. Pinapaniwala siya na wala siyang nakita. Kaya napaka-emotional niyo po ngayon dahil for the first time, nagkaroon ho ng kumpirmasyon sa iyong isipan at puso na lahat ng iyong sinabi ay totoo. Yun po. Pareho kayo biktima. So, panindigan ninyo na sana hindi ma-perpetuate yung pang-aabuso sa inyo nung taong ito. Then lastly, what I want to say is that we're here to help not just to give advice. So whatever we can do din sa inyo, di ba, para bago yung relationship, alam namin mahirap ang buhay, let us know. Kami, yung sari-sari store, sabi ko, tayo magkakatulungan. At tingnan natin kung ano rin ang ating tulong na magagawa para kay Angel. Mag-usap tayo mamaya kung paano nga makakatulong din sa inyo para maging busy but happily busy kayo together. Angel, Maraming salamat po. Mading, maraming salamat. Maraming salamat. Isang security guard naman po ang hihingi ng payo at hihingi po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagbabalik po ng Nang magkapatawaran sina Adelfa at Angel ay nagkaroon naman si Tito Boy ng pagkakataong makakuha ng pahayag mula kay Rex na asawa ni Adelfa. Gumawa ko ng mali sa kanila dalawa. Sabi ko, papaalam na ako na papakalayo-layo na ako para wala nang gulo sa inyong dalawa. Sa desisyong pag-alis ni Rex sa buhay ni na Angel at Adelfa, tuluyan na nanumbalik ang malamang inang turingan ng dalawa. Nabigyan rin sila ng pagkakataong magsimula muli na matanggap ni Adelfa ang mga paninda at punda at bigas at groceries mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Sinamahan naman ng programa si Angel na makabili ng mga frozen foods na maibebenta para sa kanyang bagong hanap buhay. Di po namin inaasahan yun. Yung sa amin lang po is yung mag-ayos kami ni Mama Ade. Maraming salamat po. Maraming salamat talaga sa kanila ni Tito Boy, si Kuya Alan, Ate Pia. Naku, mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal naman talaga namin sila eh.